Amen. Muli mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid, at tayo ay makapagpapatuloy today sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang pamagat ng ating tema for today is justification through faith. So ating natunghayan sa nakaraan ang justification by faith. At ating mababasa sa talatang sinulat ni Apostol Pablo in Romans chapter 3 verse 30. At sabi niya dito sa talata, seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. So sa ating pagpapatuloy ngayon sa ating tema, the justification of uncircumcision through faith, ay kailangan nating maintindihan ang konteksto sa paggamit o sa pagkagamit ng salitang through faith. Ayon sa Romans chapter 3 verse 30, ang konteksto nito ay justification. So, circumcision by faith and uncircumcision through faith. So, malinaw sa talatang ito na si Pablo ay kumakausap sa dalawang klase ng grupo ng tao during that time. At ang dalawang grupo na ito ay may magkaibang paraan sa kanilang pagpapawalang sala. Sa nakaraan, nating nakita ang ibig sabihin ng by faith. Kapag sinabi nating by faith, ito ay kailangang mapatunayan sa isang tao na siya ay sumasampalataya sa pamamagitan ng kanyang gawa. Kaya nga sa pangangaral ni Jesus, sabi niya, by their fruits you shall know them. So, upang mapatunayan ang kanyang pananampalataya, kailangan itong makitaan. Meron siyang ebidensya. Today, ating titignan ang ibig sabihin ng true faith. Ang pagkakaiba ng by faith and true faith. Ayon sa yung Biblia, of course. So sa ating talata, ang ating titignan kung paano i-justify ng Diyos ang dalawang grupo na ito. So kailangan muna nating malaman kung kanino niya ito isinulat, o sino ang kanyang kausap sa talatang ito. Kailangan din nating maunawaan ang kasalukuyang nangyayari noon sa talatang ito. So, dahil sa bahagi ito sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, mayroong mga pangyayari sa mga panahon na yon na wala itong kinalaman sa panahon natin ngayon. So, ito yung susi sa ating pag-aaral in Ready Dividing the Word of Truth. Mayroong mga 30 taong transition period from the law to the grace sa kasalukuyang panahon. At kapag sinabi natin transition period, ito ay ang paglilipat ng dalawang panahon. O dito sa ating paksa ay mayroong pagkakaiba ang pakikitungo ng Diyos sa dalawang panahon na ito. Ito yung dispensation of law dealing ng Diyos sa Israel at sa ilalim ng kautusan. They are under the law. At ang dispensation of the grace of God, ito ay ang dealing ng Diyos, ay nasa ilalim ng biyaya. Tandaan natin, kung ikaw ay gumagamit ng tamang paghati sa salita ng katotohanan, mayroong mga bagay na naitala noon na wala na itong kinalaman sa atin ngayon. Marami ang nakakaalam that speaking in tongues, katulad ng prophesying, raising the dead, or some other supernatural na mga pangyayari, ay wala na sa ating panahon. Ganoon pa man, sa mga bagay na ito ay mayroong pa rin hindi sang-ayon tungkol sa mga bagay na ito. Mayroon pa rin pilit na pinapractice ang mga bagay na ito. Maraming mga bagay sa mga sulat ni Apostol Pablo bago siya nakulong, wala nang kinalaman sa ating panahon ngayon. Pagkatapos na si Pablo ay nakulong, siya ay sumulat ng mga bagay na atin nang naiintindihan. So, before, hindi natin maintindihan. Pero nung after na siya ay nakulong, atin na itong naiintindihan. Ating titignan ngayon ang salitang true faith. At aalamin natin kung sino ang kausap ni Pablo sa
sulat niyang ito, no? So, in rightly dividing the word of truth, kinakailangan natin itong gawin sa lahat ng anim na o 66 books, ano? Kasama na itong mga isinulat ni Pablo na 13, no? Which is addressed to the body of Christ, no? Kailangan din nating i-rightly divide yung mga katotohanan na isulat o yung mga katotohanan na i-reveal ng ating Panginoong Yesus kay Paul. So sa kabila na ang instruction ng Diyos para sa dispensation of the grace of God ay ipinahayag ang lahat kay Pablo sa kanyang mga sulat. So ibig sabihin ng instruction para sa body of Christ ay makikita sa mga sulat ni Apostol Pablo. So ngunit ating kailangan din nating makita, no, ang sa mga sulat, sa kanyang mga sulat ay hindi lamang ang body of Christ ang kanyang audience dito, no? Malinaw naman na sa talata na ating binasa in Romans chapter 3 verse 30, ito ay kumakausap sa dalawang grupo, no? Yung circumcision by faith referring to Israel and uncircumcision through faith sa mga hentil, ano? Sa umpisa ng ministeryo ni Pablo, ito ay nakaugnay sa isang transition period. In the early stage of Paul's ministry, no? Ito ay isang transition period, no? Sa kanyang sulat, hindi lamang ang body of Christ ang kausap ni Pablo dito, no? So, ang salitang true faith ay makikita ng 15 beses in the entire scriptures kung sa King James, ano? At hindi lahat si Pablo ang sumulat nito, no? So, sa ating pagpapatuloy, gagawin natin benchmark, ano? Kumbaga, ito yung ating reference, no? Ang talatang ito, no? In Romans chapter 3 verse 30, muli aking babasahin at titignan nyo sa ating screen. Seeing it is one God which shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith. Tandaan natin, sa talatang ito, mayroong dalawang grupo ng tao na magkaiba ang pakikitungo ng Diyos sa kanila, no? Ang salitang true faith in your scriptures ay makikita sa Acts chapter 3 nang si Pedro ay nakarating sa templo, no, at dadaan sa isang tinatawag na beautiful gate, no. Mayroong isang tao doon na humihingi ng limos sa kanila, no, kay Pedro, no. At si Pedro na ang sabi ni Pedro sa kanya, pilak at ginto ay wala kami, ano? Datapwat ang nasa akin ang siya kong ibabahagi sa iyo sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazareth. Ang sabi niya, ikaw ay gagaling, ikaw ay lalakad, sabi niya. At nang makita ng mga tao ang pangyayaring ito, sila ay namangha, no? Marahil sila ay nagtataka dahil nakitaan ito ng himala, no? In Acts chapter 3 verse 16, ang sabi sa talata, and his name, through faith in his name, had made this man strong, whom ye see and know. Yeah, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all. So, sa talatang ito, ang pananampalataya dito, kung inyong papasinin, ay hindi pinapatunayan na si Pedro ay may pananampalataya, no? Which is by faith. Kung inyong naaalala before, sa nakaraan ng ating tinapik is yung by faith, ano, tawag dito yung justification by faith, ating natunghayan, ano. So ito ay may kaakibat na mabuting gawa, no, upang mapatunayan ng isang tao ang kanyang pananampalataya, no. Ang miracle na ito ay hindi ginawa ni Pedro, tandaan natin to, no, upang mapatunayan na siya ay may pananampalataya, no. Gawa ito ng Diyos at hindi ng tao. So, tandaan natin, ang by faith, ito ay may kalakip na gawa. Yung salitang, kapag sinabi natin true faith, ang Diyos ang may gawa at hindi ng tao. The work of the cross ay gawain para sa pagpapawalang sala ng ito ay ang pagpapawalang sala, no, ng Diyos sa tao.
So, subalit sa mga Hudyo sa Romans chapter 3, they were justified by faith. Ibig sabihin, mayroong kalakip na gawa upang mapatunayan na mayroon silang pananampalataya. Subalit para sa mga uncircumcision through faith, ang sabi niya rito, ang Diyos ang may gawa nito para sa atin. Wala tayong dapat patunayan. Ang kailangan mo lang gawin ay ang manampalataya. Hindi natin kailangan ng ating mga gawa. Sabi nga sa not of works of righteousness which we have done. Ang sabi niya dun sa talata sa Titus. So in Galatians chapter 3 verse 8, sa talatang ito, and the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, hindi shall all nations be blessed. Ayon sa talata, pinapakita na aariing ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, through faith. Tandaan natin ang ating kaligtasan or our justification in this present time, it's not by faith. Take note, hindi by faith, but it is through faith. Our gospel today ay walang requirements o gumawa man ng anumang tanda, na ikaw ay sumasampalataya. Sino mang tao na nangangailangan ng ebidensya upang makita na may o ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay inilalagay sa isang o sa ilalim ng tinatawag nating performance-based acceptance. Kailangan makitaan ka ng yung changes. Ito ang kanilang tinitignan. So in verse 11, in Hebrew chapter 11 verse 11, ayon sa talata, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Again, makikita natin yung salitang true faith. Si Sarah ay walang kinalaman sa bagay na ito. Siya ay tumanggap ng kalakasan para siya ay maglihi. Ang kalakasan na iyon ay tinanggap niya sa Diyos, hindi dahil sa kanyang pananampalataya or by faith. Ito ay ibinigay ng Diyos sa kanya through faith. Through faith, just because she believed it. Hindi na kailangang patunayan ni Sarah na siya ay nananalig. Sa katunayan, ang kanyang, kung maalala niyo yung sulat sa Genesis, nang marinig niya ang pangakong ito ay natawa pa sa kanyang puso dahil siya ay matanda na noon. At sa isip niya hindi na siya manganganak. Ang pangyayaring ito ay ito kay Sarah ay hindi by faith, kundi through faith. Kaya ayon dun sa talata in Hebrew chapter 11 verse 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed. Ito ay gawa ng Diyos at hindi ng tao, at hindi doon sa pananampalataya lamang ng tao. Ang Diyos ang gumawa nito at ibinigay sa kanya through faith. In Hebrew chapter 11 verse 32, ating titingnan sa ating screen. In verse 32, and what shall I say more? For the time would fail me to tell of Gideon and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets. Sa talatang ito, makikita natin ang mga halimbawang pananampalataya sa iba't ibang mga tao. Sa panahon ni Gideon, patuloy na ginugulo sila ng mga Midianites sa loob ng 7 taon. Kung babasahin natin yung kasaysayan sa mga pangyayari, sa mga hukom, at ginawa sa kanila ito dahil ang Israel ay sumasamba sa iba't ibang Diyos. So nagpakita ang isang anghel kay Gideon at sinabi niya sa kanya sa ililigtas ang Israel sa pamamagitan niya. Subalit maraming makikita natin doon sa kwento kung sa kasaysayan, maraming mga excuses si Gideon dahil ang sabi niya
hindi niya kaya itong gawin, ang pinagagawa sa kanya. So, in Judges 6:15, and he said unto him, "O my Lord," ang sabi ni Gideon, "wherewith shall I save Israel?" Ito yung tanong ni Gideon sa ating Diyos, sa isang anghel. "Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house." No, sila ang pinaka maliit sa pamilya ng kanyang ama. No? Ang sabi dito ni Gideon, ano ba ang magagawa at paano ko ililigtas ang Israel? No? Samantalang isa lamang akong, o sabi niya, isa lamang siyang mahirap, ang aming pamilya. Sabi niya, at ako ang pinakamaliit sa pamilya ng aking ama. And the Lord answered him. Ano ang sagot ng Panginoon sa kanya in verse 16? And the Lord said unto him, "Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man." Sabi niya. So, hindi siya iiwanan ng Diyos, at ito ay tatalunin niya ang mga Midianites as one man. Through faith, Gideon, ikaw ang tatanggap at ikaw ay lalahok sa isang bagay na aking gagawin. Sabi niya, hindi ito isa sa katuparan by faith. Sabi niya ni Gideon, sabi niya, hindi ito isa sa katuparan by faith. Dahil ako ang gagawa nito. Sabi ng Diyos sa kanya sa panahon natin ngayon, that's how you got saved, through faith. No? Tayo ngayon ay hindi by faith. Hindi tayo naligtas by faith, but through faith. Ikaw ay naligtas hindi dahil mayroon kang ginagawang something. Ikaw ay naligtas through faith dahil ang lahat ng dapat gawin na ay natapos o tinapos na ng Panginoon doon sa krus. So, sa ating sitwasyon, kapag sinabi natin ang tungkol sa true faith, ang ang ginawa ng Panginoon sa krus ay natapos na at ito ay kumpleto, no? Wala na pa tayong pwedeng idagdag doon sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. So in Hebrew chapter 11 verse 33, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions. Remember si Daniel, kung maalala ninyo sa kanyang sulat o in the book of Daniel, siya ay tinapon sa lion's den. Siya ay nasa gitna ng mga leon. Hindi siya ginalaw ng that time hindi siya ginalaw ng mga leon, at anong nangyari? Hindi siya ginalaw at ito ay hindi gawain ng isang tao. It is the work of God, At hindi dahil doon sa pananampalataya by faith ni Daniel, but it is through faith, So in 1 Peter 1, chapter 1, verses 3 to 4, o 3 to 5, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead." Ayon sa talatang ito, ang bansang Israel ay muling ipanganganak sa isang buhay na pag-aasa, sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Then in verse 4, "To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you." Sa isang sa isang manang hindi nasisira, at walang dungis at hindi kumukupas. Then in verse 5, ating tutuloy, "Who are kept by the power of God through faith." Again, makikita naman natin ang salitang through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So dito, na iniingatan ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan through faith sa kaligtasan na nakahanda upang ihayag sa huling araw. So, ang kanilang kaligtasan, which is, anong tabi niya? To be revealed in the last time.
So it is through faith that they are kept, and it's God who's keeping them. Ano? God is doing something, no, for them to keep them safe. Ating tatandaan, by faith means ito ay sinasamahan ng gawa para para mapatunayan na ikaw ay may pananampalataya, no. Alalahanin natin, this is always for Israel, no. Ito ay programa para sa bansang Israel. Sabi nga ni Jesus, katulad ng nasabi ko kanina, you shall know them by their fruits. That is by faith, no. That is Matthew 7:16. Inyong babasahin sa Matthew chapter 7 verse 16, kailangan makitaan sila ng bunga. Ang Panginoong Yesus tumitingin sa Israel bunga, no? Kaya dun sa fig tree, umaasa ang Panginoon for 3 years, naghahanap siya ng bunga sa bansang Israel, pero hindi siya nakakitaan. So ano sabi niya? Putulin, sabi niya. Ito ay para sa Israel na nasa ilalim ng kautusan. Ito ang talatang laging misquoted out of context, no? And always quoted to the wrong people, no? Ito ang laging naririnig sa kanilang bunga, sila ay makikilala, no? Madalas laging nagbibigay paanyaya, no, sa mga tao na pumunta, sila ay mag-forward sa harapan upang humingi ng tawad para sa kanilang kasalanan. Hindi nila naiintindihan that in Christ, all your trespasses ay already forgiven by God. So, by faith is filled with works and responsibilities, that proves you are belong to God. No? True faith means there is no works involved. Wala ka nang gagawin, just believe, no? Ang iba, hindi matanggap ito, no? Kailangan makita sa yung bunga, gagawa ka. So, alamin natin, kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang iyong katuwiran, ay pagtanggap sa ginawa ng Diyos kay Kristo na wala kang personal na paghihimasok o pakikipagbahagi dito, no? Ito ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Hindi nga tayo naging karapat-dapat sa harap ng Diyos, hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos dahil tayo ay isang makasalanan, Isipin na lamang kung ang isang bagay sa krus na gawain ng ating Panginoong Hesus, no, ay nakasalalay sa anumang bagay na ating ginagawa, o ginawa, no. Maging ang pag-iisip sa pagdadagdag, sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Hesus ay ito ay isang hindi katanggap-tanggap, Ito ay isang kasuklam-suklam, sa harapan ng Diyos, who said we are complete in Christ, hindi na tayo kulang, haharap tayo sa Diyos, we are complete, no? We are ang righteousness ni Jesus Christ. Ito yung makikita ng Diyos pagharap natin sa Kanya. Anumang bagay na pwede nating idagdag na paraan sa complete work of Christ on the cross, hindi mo ito naiintindihan, Hindi natin naiintindihan ang bagay na ito, no? Right now, in the dispensation of the grace of God, wala kahit isa na inaaring ganap by faith. Hindi tayo haring ganap, no? By faith. We are justified through faith. Doon sa finished work ni Christ, maraming translation sa mga Biblia na ginamit itong talatang o dalawang phrase na ito sa isa, no? Marami, no? So, maraming mga translation in scriptures na iisang meaning, no? But in KJV, makikita natin dalawang klaseng pagpapawalang sala, no? Which is by faith through the circumcision, which is Israel, and through faith for the uncircumcision sa mga hentil, in Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. So, for by grace are you saved through faith. Ito yung ginawa ng Diyos ang lahat, through faith. God did it all, no? And that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, sabi niya, this is by faith, no? Not of works, this is by faith, lest any man should boast, no? So, sa dalawang talatang ito, makikita natin ang simpleng katotohanan ng salita ng Diyos, Hindi na kailangan ang komplikadong paliwanag sa talatang ito. Madalas,
nagkakaroon ng kalituhan sa isang talata dahil dinadagdagan ito upang maprotektahan ang kanilang, ang kanilang set of doctrines, ano? Ang sistema ng pananampalataya na lumago sa kanilang puso, ano, sa kanilang kaisipan. No? Maraming naniniwala na si Pablo ay nangungusap lamang sa isang grupo ng tao nang sabihin niya ang mga salitang ito in the dispensation of the grace of God. Now, so ating itong titignan sa sinasabi ng salita ng Diyos kung sino-sino ba ang kausap ni Pablo dito, no? Sino ba yung mga kausap ni Paul? Sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, walang ibang tao, walang, lagi ko itong binabanggit, ano? Walang ibang tao responsable sa ating pinaniniwalaan, ano? Ikaw ang responsable dito kung bakit mo pinili ang isang katuruan, ano? At sapagkat iba't iba ang pananaw ng bawat tao at hindi ko, personally, hindi ko ipipilit yung nakikita ko upang tanggapin ng iba, ano? So, sabi nga, you are responsible, ano, for what you believe. And I am responsible for what I believe. Sabi nga ni Paul in Romans chapter 15 verse 4, let every man purely persuaded in his own mind. Kinakailangan magsitibay ang bawat isa, no? Hindi ko katungkulan na ikaw ay maniwala sa akin. Ang tanging magagawa ng isang tao ay tibayin ang kanyang sarili, ano, sa mga bagay-bagay na kanyang naririnig. Kinakailangan niya itong tignan, kailangan niya itong suriin ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ano. Kung ito bang sinasabi ng isang tao na ito, ang nangangaral na ito ay totoo o hindi. Ito ba ay salita lamang ng tao o ito ba ay salita ng Diyos, ano? In Romans chapter 7 verse 1, ating makikita rito, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law. Take note, no? For I speak to them that know the law. Tanong ko, ikaw ba ang nakakaalam tungkol sa kautusan at sa iyo ba ito ibinigay? Ano ba ang concern sa body of Christ kung bakit kailangan banggitin ni Pablo ang tungkol sa kautusan? Sa talatang ito, no? How that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Ngayon, sa iyong palagay, kanino ito sinasabi ni Pablo? Sa mga Gentiles ba? No, sa mga Hudyo. Hindi sa body of Christ, no? Of course. I speak to them that know the law, no? Another verse which is not written for us. In Romans chapter 1 verse 7, ano? Ayon sa talata, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Maraming nagsasabi that Paul is writing to us in this verse. Now are you called to be a saints? So, meron tayong topic dyan, no? Are you called to be a saints? Kailan at saan ka tinawag at sino ang tumawag sa iyo, no? Paano mo nalaman na ikaw ay tinawag? Kailan ba tayo tinawag? Kung tayo ba ay called to be a saints? Hindi ba mahalaga na malaman natin when you got called? Kung ang Biblia ay tinutukoy nito kung sino ang mga tinawag, no? At makikita mo ito sa sarili na hindi ikaw, no? At ngayon, kung may makikita tayo sa salita ng Diyos kung sino nga ba ang mga tinawag, no? Ano man ang pinapaniwalaan ng iba ay gawa-gawa lamang ito, no? Of course. So, in Genesis chapter 15 verse 16 and 17, tignan ninyo sa ating screen. Basahin ko in 15, and God said unto Abraham, as for Sarai, thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah, no? Shall her name be. Then in verse 16, and I will bless her and give thee a son also of her. Yeah, I will bless her, no? And she shall be a mother of nations, kings of people shall be of her.
Then in verse 12, Genesis 21 verse 12, and God said unto Abraham, let it not be grievous, no, in thy sight because of the lad, no, and because of thy bondwoman. No. Ito ang sinabi niya kay Sarah, in all that Sarah had said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. So, malinaw sa talatang ito, for in Isaac shall thy seed be called. Sino yung seed dito? Israel, no? Sila ang mga tanging sa salita ng Diyos who are called, no? Hindi ang mga hentil, no? Tayo, no? Literally called, no? Makikita din ito sa Romans chapter 9 dahil inulit ito ni Pablo, no? Maging ang aklat ng mga Hebreo, inulit ang katagang be called, no? The word be called is a language in your scripture at ang tinutukoy ay ang bansang Israel. Sila ang mga tinawag. No? The church, which is the body of Christ, ay hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos, ano? But by hearing and trusting, ano? In Ephesians chapter 1 verse 13, no? Maraming Kristiyano today na sinasabing sila ay tinawag, ano, upang mangaral, no? Kanino natin malalaman yan, ano? Madidiscern daw. No. Kinakailangan, tignan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Pagkatapos ipinangaral nila ang programa para sa Israel, ano? Pilit na ipinapatong ang programang ito sa body of Christ. Yung programang para sa Israel, nais nilang ipatong, ano, in this present dispensation. Pinipilit nilang pagsamahin ng programa sa bansang Israel at programang para sa katawan ni Kristo sa panahon natin ngayon, ano? Iniisip nila sila ang mga spiritual na Israel, no? At sinasabi nila kung papaano ipinahayag ng Diyos sa kanila ang mga bagay na ito. No? Nakarinig na ba tayong preacher, no? So ito, no? Nakarinig na ba tayo ng preacher na hindi niya alam kung hindi niya alam kung ano ang kanyang mensahe at along the way bibigay ito sa kanya ng Santong Espiritu as the Spirit's lead. Ito ba yung malinaw na kuminsan na ito ang pumupunta at naririnig natin sa ating kaisipan. Ano? Ito marahil ang nangyayari kapag ang salita ng Diyos ay nasa maling kamay. Ano? Ang salita ng Diyos ay nasa maling kamay. No? So Romans chapter 2, verses 17 to 18, behold, thou art called a Jew, no? And restest in the law and makest thy boast of God. Ikaw ba ay Hudyo nang sabihin niya thou art called a Jew? Then in 18, verse 18, and knowest his will and approvest the things that are more excellent, being instructed out of the law. Sabi niya, are you being instructed out of the law? So in Romans 2 chapter 2 verses 22-24, thou that makest thy boast of the law, through breaking the law dishonoreth thou God. Then in verse 24, for the name of God is blasphemed, no, among the Gentiles through you, as it is written, no? So nais ko lang makita natin dito na si Pablo ay kumakausap ng hindi iisang tao, no? O isang grupo. Siya ay kumakausap sa dalawang grupo, no? Dito sa mga talatang ito, malinaw na si Pablo ay hindi lamang kumakausap sa isang grupo, no, ng tao. Sa verse 24, God was blasphemed sa mga Gentiles, no? Dahil sa mga Hudyo. So it means dalawa ang kanyang kausap dito, no? Pero sa iba, they believe na iisa lamang ang taong kausap ni Pablo dito, no? Mahalaga na makita kung sino ba ang kinakausap ng salita ng Diyos upang maunawaan kung may obligasyon ba na dapat sundin, of course, no? Dahil ang Diyos is dealing to a different people, no? So, yung dealing ng Diyos sa mga under the law, hindi tayo obligado doon sa kanyang inuutos sa mga taong yun, no? So,
Ang ating obligation today is to believe, no? Dun sa finished work of our Lord Jesus Christ, no? So, maraming mga mananampalataya na umaasa na lamang sa isang tagapangaral in this day, no? Totoo ito, no? At hindi na natin sinusuri, ano, base sa salita ng Diyos ang bawat ating naririnig, no? In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 again, ang sabi dito sa talata, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." In the dispensation of the grace of God, ang importante sa talatang ito, walang sino mang karapat-dapat hindi kayang makamit, ano, sa ganang sarili lamang, ano. Walang karapat-dapat, ano. At hindi kayang makamtan sa ganang sarili lamang natin, ano. Hindi ito pwedeng, ano, bayaran o trabahuhin, ano, dahil ito ay biyaya lamang, ano. Ito ay walang kapantay na pabor galing sa isang mapagmahal na Diyos, ano. Ito ay biyaya lamang at hindi kailangang patunayan ng inyong pananampalataya, no? Hindi natin pwedeng patunayan that we have faith, no? Through faith, by the faith of our Lord Jesus Christ. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano upang bigyang pabor o kaluguran ng Diyos sa ating buhay. Hindi nga tayo naging karapat-dapat sa Diyos, eh. Kapatid, ang nais kong makita mo dito ng kaligtasan natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, through faith, no? Ibig sabihin, wala tayong gagawin, wala tayong tutuparin, ano? Kung minsan nagiging baluktot ang ating kaisipan, ano? Kapag hindi natin na naiintindihan ang salitang by faith and the word through faith, no? Mayroong mga pilosopong tao, hindi na ba kailangan ng gumawa ng mabuti? So ito naman ang sagot ng iba, no? Pero hindi ito ang ating pinag-uusapan, ano, sa mga talatang ito. Ang ating tinatalakay dito kung paano mapapawalang sala ang isang tao, no? Kapag sinabi natin by faith, tandaan for the circumcision, no? And through faith for the uncircumcision. Ang circumcision for the Israel, which is by faith, mayroon itong kalakip na gawa. Ito ay mapapatunayan dapat sa kanilang mga gawa, no? They are under the law, no? But for the uncircumcision, they will be justified through faith. Wala kang gagawin, no? Dahil ginawa na ng ating Panginoong Yesus, no? And through faith, by the faith of our Lord Jesus Christ. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taong nakakita sa biyaya ng kaligtasan ay anong ginagawa ng mga taong nakakita, no? Sa biyaya ng kaligtasan, tinuturuan tayo, no? Tinuturuan. In Titus chapter 2 verses 11 to 12, ang sabi niya sa mga talatang ito, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men," no? Lahat, no? Sa lahat, teaching us that. Ano kanyang itinuturo? Denying ang godliness, ano? And worldly lust, no? We should live soberly, righteously, and godly in this present world, no? Ito ang nagagawa ng biyaya ng kaligtasan sa mga sinumang sumampalataya, no? Tinuturuan tayong mamuhay ng may kabanalan, no? Tumanggi sa mga kalikuan, no? Mamuhay ng matuwid at may pagpipigil, ano, hindi upang tayo ay maging kabahagi sa layunin ng Diyos, maging bahagi sa pamilya ng Diyos, ano? At hindi upang tayo ay maligtas, ano? Hindi ganoon, ano? Kundi dahil nalaman natin ang katotohanan, ano, sa salita ng Diyos. This is the reason why we need to study the word of truth by rightly dividing it. Ano, kinakailangan natin makita, ano? Hindi natin maunawaan ang layunin natin, ang hindi tayo lalago ayon sa kaunawaan sa ating Panginoong Yesus kung hindi natin pag-aaralan ng salita ng Diyos. So today, muli, atin munang pasamantalang puputulin ang ating pag-aaral at maraming salamat po sa inyong lahat. We will continue next time. Ano? God bless and to God be the glory. Ano?